Masakit ba ang inyong batok, ulo, leeg? Cervical spondylosis yan. May stiff neck, masakit na balikat. Lahat tayo mararamdaman natin to. At naramdaman mo na ba ito? Masakit yung iyong leeg, yung iyong balikat, lalo na doon sa may bungo, doon sa iyong batok, balikat, ulo. Nagkakaroon ka ng stiff neck, talagang laging masakit doon. At kapag ginagalaw, lalong sumasakit. Yung sakit pumupunta doon sa inyong braso hanggang doon sa inyong mga kamay. Tapos parang may mga tusok-tusok simula doon sa inyong braso hanggang sa dulo ng inyong mga daliri. Pag iginalaw nyo yung inyong leeg, lalong sumasakit. Paggising nyo, nagka-stiff neck na kayo, lalo na pagkatapos matulog. Nawawalan ng pakiramdam o manhid ang inyong mga daliri. From time to time, masakit yung inyong ulo at nagsisimula ito dun sa inyong batok papunta hanggang sa noo nyo. Ganong kasakit. Minsan nga iisipin mo, meron na ba akong cancer sa ulo? Tapos nawawalan ng lakas ang inyong kamay, ang inyong paa, pwede din mangyari yon. Nagkakaroon din ng pagtigas ng mga muscles. So, nagkakaroon ng muscle spasm. Hirap lumakad, nawawala ng balance, kala mo nagbe-vertigo ka, naninigas ang iyong mga muscle. Tapos, merong click or pop, o kaya parang yung tunog na dinudurog yung inyong leeg kapag ginagalaw nyo, naririnig nyo yon. Tapos, yung hilo nyo, may kasamang pagsusuka, akala mo lagi nagve-vertigo ka. Ang kirot-kirot lahat, simula dun sa inyong bungo hanggang dun sa inyong spine o dun sa gulugod. At pasakit ng pasakit through time. Yung iyong masakit na ulo, batok, tusok-tusok sa braso o kamay, laging nabibitiwan yung inyong mga hawak, tapos pati pag-ihi, paglalakad, apektado na. Yung iba, bukod dun sa hilo o akala lang vertigo, nawawalan din ng malay. Cervical spondylosis po lahat ng inyong naramdaman. Kapag naramdaman nyo, itetest kayo ng doktor nyo. Okay pa ba yung lakas, yung paglalakad ninyo? So, physical exam ng inyong doktor. Hihingan kayo ng x-ray, ng CT scan, at ng MRI. Idagdag na natin dyan yung myelogram. Ito parang CT scan yun para sa muscle. At may tinatawag din EMG, yung electromyogram. Para naman yan sa nerves or sa ugat. So yan yung mga laboratoryong hihingin sa inyo ng inyong doktor. Ano naman ang gamutan? Maaring ipahinga. Bibigyan kayo ng mga iinuming gamot katulad ng ibuprofen, naproxen, diclofenac, example lang ho yan. Ang mahalaga sa lahat, rehab medicine o physical therapy. So, kailangan ipapa-exercise kayo, ipapa-stretches kayo ng inyong doktor. Pwedeng malamig pero sabi nila mas maganda yung mainit. So, pag nilagyan ng init, 20 minutes lang. 20 minutes at a certain time, kahit 3 to 4 times a day. Tapos, pwede pong ipamasahe, ang tawag doon, myotherapy. Nakakatulong din po yun. Siyempre, ayaw na natin yung opera, pero kung talagang malala na dumadating din yung pagkakataong ganon. Ito yung mga trabaho na kung lagi kayo nakayuko, kailangan magkakaroon kayo ng mga short breaks. Halimbawa, 20 minutes in between pag nagko-computer kayo. So, kailangan mag-relax muna kayo. Every 20 minutes, tingin sa malayo, ganon, para ma-relax yung inyong leeg. Sinong mga doktor ang pupuntahan nyo? Rehab medicine doctor. O kaya orthopedic surgeon, pwede rin ang physical therapist, at rheumatologist. So sila po yung mga gumagamot ng cervical spondylosis. Ano ang example nung paggamot sa inyo? Yung chin tuck, yan. Si Dr. June Reyes, ang dami niyang mga ganitong exercises. Panoorin niyo na lamang po. Chin tuck, scalene stretch yung to the sides. Side ang ulo, kaliwa, kanan. Pwede niyo rin pong i-stretch ang inyong ulo. Hawakan lang yung bungo ninyo at pa-forward. Yan, mai-stretch din.
Pag nakahiga naman kayo, pwedeng tingin sa kaliwa o sa kanan dun sa inyong leeg. O kung nakaupo kayo, pwedeng pa-back naman. Kung kanina, pa-forward, pwedeng i-back. Tapos pwede din po neck rotation. Unti-unti lang. Huwag bigla-bigla. At saka syempre, yung ating balikat, kailangan i-stretch natin papatalikod. Isa pang gamutan, kailangan maganda ang ating posture, good posture. Kasi pag pangit nga ang ating postura, sumasakit yung ating leeg. So may tinatawag tayong text neck. Yung text ng text, papaliwanag ko yan. Pag nakaupo tayo, wag ho tayong nakaslump. Kailangan diretso ang upo, pati ang pagtulog, stand straight, mag-ehersisyo, ituturo ko po lahat to. At pag nagmamaneho tayo, may tinatawag na low rider. So, tamang pagmamaneho. At syempre, yung ating mga heels o matataas na mga takong, i-save natin para lamang sa party. Pero sa pang-araw-araw, mas maganda rubber shoes or flat shoes. Ano ang dahilan nito? Ang cervical spondylosis, ito sa pagtanda o sa pag-edad. Ito yung general na tawag sa pag-edad, sa sobrang gamit, o ibig sabihin, rayuma sa leeg. Nagsisimula po ito edad 30. Kaya ang dami kong alam, 40s pa lang talagang ang sasakit na ng leeg at ulo nila at balikat nila. Pero alam nyo ba, pag edad natin ng mga 60 years old, 85% ng population or 9 out of 10 halos sa senior nakaramdam ng pagsakit ng leeg, balikat, batok, lahat po yan. Lalo na kung ang trabaho ninyo nung araw pintor, tile setter, construction, nagdadrive ng bus, truck drivers. Bakit po? Kasi pag edad natin, lumalambot yung ating nung bata tayo, ang ganda, ang kinis. Pag edad natin, nagkakaroon ng degeneration o nagiging mahuna ang ating mga buto. Nawawalan ng tibay, lumalambot. Kaya ito naging kulubot. Yung gilid ng buto natin nagkakaroon ng parang tinik-tinik, bone spurs ang tawag doon. Masakit ho yan. Numinipis din yung mga disc, ito yung mga pagitan, naiipit na. Kaya nga, yung mga nerves doon, naiipit. So, nagkakaroon ng parang wrinkle, yung mga gulugod natin, kulubot na buto, spine, na saan pwedeng maipit yung ating mga muscle, yung mga ugat o nerves, pati na rin yung mga artery, litid, kasama na rin. So, masakit ho ito. Kaya ko sinabi, yung iba kasi, bakit ho sasakit? Tumanda lang naman ako. Kasi nga, ito yung likod natin. Nakita natin yung gulugod natin, doon lumalabas yung mga nerves. So, kapag naipit yan, pupunta sa muscle. Kaya masakit yung mga muscle natin sa balikat, sa likod, sa leeg, sa batok, at pumupunta yan hanggang sa ulo. From batok to ulo, masakit. At sinabi ko kanina, hanggang sa braso, hanggang sa dulo ng inyong daliri. Yun po ang dahilan. Ito na po ang gamutan. Idagdag ko lang, good posture. Kailangan diretso ang ating pagtayo, diretso ang ating ulo, yung balikat natin, ihilahin nyo patalikod para mas maganda, wag kuba. Yung ating puson, medyo ipitin natin, hands, yung ating kamay sa gilid, diretso lang ho ang ating mga knees, at kailangan maganda yung ating suot na sapatos katulad ng rubber shoes. Pag umuupo, diretso ho tayo. Pag naka-computer lagi, diretso lang ang tingin dun sa ating computer o sa ating cellphone. Naka-relax ang kamay, may patungan ang paa. Kapag nagda-drive, diretso po. Pwede tayo maglagay dito ng maliit na tuwalya o kaya unan para hindi rin sumakit ang ating mga leeg. Ito yung sasabi kong text neck syndrome. Kasi gusto ng leeg natin diretso para hindi, kasi mabigat ho yung ating bungo. So gusto niya walang bigat. Pero kapag medyo na-tilt nyo na ng ganyan, yumuko na kayo, ang 15 degrees, ramdam niya na 27 pounds yung inyong bungo. At kapag mas nakayuko pa, na tilt nyo yung inyong neck ng 30 degrees,
40 pounds. Ganong kabigat. So talagang sasakit yung inyong leeg, yung inyong balikat. At pag yukong-yuko na, halos 60 pounds yan. Napakabigat po. Kawawa naman mangyayari dun sa ating leeg. So ganyan ang nangyayari. Yan ang tinatawag na text neck o cervical spondylosis. Pag ho tayo ay nakahiga, kapag tagilid, maglagay tayo. Medyo itupi natin yung ating tuhod. Lagyan natin ng pillows sa pagitan ng ating mga tuhod. Tapos, yung ating unan, manipis lang, huwag kakapalan. Ang problem nga lang ho ito pag may hyperacidity kayo. Pag tihaya naman kayo kung matulog, may suporta sa leeg, may suporta dun sa ilalim ng inyong tuhod. Pwede kayo maglagay ng unan dyan. Tapos, wag hong sobrang lambot ng inyong kutsyon. Kailangan medyo matigas. Ito pa po yung posture, mga exercises, yung mga pagganyan-ganyan natin, maganda po yan. I-stretch ho natin yung shoulders. Itinuro ho lahat ito ni Doc Willie. Yan, yung mga forward bending, tapos yung mga patagilid-tagilid, kung kaya nyo pa hong gawin nyo yan tuwing umaga. At mag-i-stand po kayo, yung wall stand, maganda yan, para ma-remind tayo kung tama ba yung ating posture o postura. Siyempre, paliitin ng bilbil para hindi hirap yung ating gulugod o spine. Ito po, taas-baba lamang ng inyong puwitan. Pwede rin ho, para kayong letter L, itataas naman yung balikat. Ito mahirap-hirap, pero kung kaya nyong gawin, pwede rin ho sa wall. Doon na lang ho kayo mag-wall push-ups. Ito, cat and camel. Taas, baba, taas, baba. Yan po ang tinatawag natin na cervical spondylosis. Sumakit ang inyong ulo, balikat, leeg. Sana mawala sa lahat ng ating tinuro. Salamat po.